At ayun na nga, isa-isa nang naglulundagan ang mga political leaders sa kampo ni Vice President Sara. Dahil matapos ngang magdeklara na ang bansang Venezuela ay kumalas na sa International Criminal Court at napatalsik na rin ang ICC prosecutor na si Karim Khan na siyang unti-unti na ng pagbagsak ng International Criminal Court. At bali-balita nga ay makakauwi na ang dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas dahil umpisa na ito ng paghina ng ICC. At hindi lang yan, isa sa kada 10 mga Pilipino. Yes, isa sa kada 10 mga Pilipino ang siyang active na lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ayon sa news ng Philippine Star, a majority of the respondents, or 55%, said they only hear developments about the proceedings but do not actively follow them. 29% said they do not monitor them at all, while 3% did not answer. Patunay no na flop. Flop ang impeachment trial na ito, ang pakulo, ang propaganda ng mga kongresista laban kay VP Sara. Alam naman na po ng taong bayan kung bakit gustong-gusto ninyong ma-impeach si Vice President Sara sa kanyang pwesto at hindi na makatakbo pa sa 2028 elections. Lalo na't alam rin ng taong bayan na ang ilan sa nasa House of Representatives ay involved daw di umano sa flood control scam. Hindi ba sa showbiz, bad publicity is still publicity. Hindi nalalayo sa showbiz ang politika dito sa Pilipinas. Kaya ayan tuloy, lalong nagmumukhang underdog VP Sara. Inaapi. Hindi na kayo nasanay sa kultura ng Pilipino na may namahal ng mga Pilipino ang mga naaapi. Hindi nawawala ang atensyon ng masa. Kaya itong mga kongresista na ito, itong mga senador na ito na anti-Duterte. Dahil nga di umano, sangkot sila sa flood control scam at sa korupsyon sa Marcos administration na ito. Sila po talaga yung totoong naglulustay ng milyong-milyong pera para sa impeachment trial na ito. Habang si Vice President Sara, siya po talaga yung mas nakikinabang dito. Dahil napopromote pa siya lalo pang sumisikat. Kaya ngayon, tingnan niyo mga surveys, talagang nangunguna si VP Sara. Kasi wala pa kayo napapatunayan na talagang magnanakaw si VP Sara. Wala pa kayo napapatunayan na naglustay si VP Sara. Diba? Gumastos na nga kayo para sa impeachment trial na ito. Kaso walang pupuntahan kasi yung pinai-impeach ninyo ay wala naman talagang korupsyon. Propaganda na lamang ang inyong ginagawa. Pinagkakaisahan ninyo kasi etong tao na ito, si Vice President Sara lang ang makakapanagot. Hahabulin niya ang mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan ngayong Marcos administration at kapag naupo na ito sa 2028 ay panigurado. Magdasal na kayo. Samantala ito, mapunta naman tayo kay Mr. Ted Filon na ito mismong si Ted Filon ay kumbensido na wala naman pala talagang na-hire o nakausap si VP Sara na isang assassin. At nagbase ito sa witness ng prosecution team na si Attorney Jeremy Lotok. Heto, panoorin natin. Sa yung si Attorney Ligutan. Ligutan, si Attorney narinig Ligutan. ko nung kanyang ipinipresenta si Lotok, ang sabi niya, Your Honors, this Si Lotok. witness will help sinabi siya na parang will establish yung hitman, yung assassin. Yung assassin. Parang gano'n. Oo, yun ang, kung gabay, yun ang ano niya, forward niya. Babalikan ko yung O sige, hanapin mo yung mismo dali ng sinabi Your ni Honor. Ligutan. Sige lang, Mr. Chair. Hindi, ito. Kasi nga nabanggit mo, usually bago humaharap yung witness, pinapaliwanag kung saan patungo yung Yes. pagharap ng witness doon sa impeachment court. Established by the word? Nabura. Oo. Nabura. O sige. Oo, kasi yung kanyang nabubura ewan ko. Mas iba talaga pag mayaman yung may hawak nung okay, anyway. Okay. Di ba ang sinasabi, i-identify daw kung sino yung kinuha
Yun ang unang Na conviction. assassin. Mm. Yung pala hindi. Yung Hindi. pala wala. Presumption lang. Right? Presumption. Presumption lang na even before mangyari yung mga sinasabing nagpainit sa kanyang ulo, may kinuha na po ako. Yun eh. So wala pala. Wala pala talagang identification ng isang kinausap ni VP Sara umano. Wala palang ganun. Wala talaga. Di ba wala naman. Wala. Wala na iharap. Oo. Ang sinasabi lang ni Walang Lotto, napatunayan na meron. oo, sa kanila pong pag-aanalisa, sa kanila pong pag-aalam, pag-uusisa, oo, ang presumption nila meron na. Oo, kahit di nila alam kung nasan yung hitman. Kung sino yon hindi nila alam. Correct. Kaya di wala. Di ba nga yung una, nung sinabi yan ni attorney, sino yon? Attorney Ligutan. Ligutan, Oo. akala ko, meron na. No? Meron na pong, sabi ko, dali lang. Oo. Identified, baka Oo. wala pala. Tapos Anyway, wala. Oo. So, ilang pong oras ang ginugol natin dito kay Romanov? Romanov. Operation Romanov. Operation Romanov. Ilang oras pong ginugol natin? Inimbestigahan nyo ba yung threat sa buhay ni VP Sara? Iyon. Hindi Naging ho ba? patas ba kayo? Yun ang Sa tanong. threat na ginawa kay VP Sara at kay Diba? Pangulong Marcos? Yeah. Mr. Presiding Officer, for my future plans, gusto ko lang itanungin, no? Nag-deliver ba sa rest house? Kasi ano, hoy! Ako naman, ang gusto ko itanong, Mr. Chair, may kaso ka pala. Ba't di niyo pinansin? Okay, ganito. Yari. Sa totoo naman po talaga na may banta sa buhay ni VP Sara noon pa man. Ang pagkakaalam ko ay bago pa man mangyari itong naging video ni VP Sara kung saan talagang nanggalaite siya sa galit, sa sama ng loob at nakapagsalita siya ng ganun. Well, naghahanda lang naman siguro siya sa kanyang buhay kung may masama mangyari sa kanya. Kumbaga, ika-counter niya yung threat na di umano ay banta nga sa buhay ni VP Sara. Na syempre, sino ba yung kalaban ngayon ni VP Sara? Hindi ba ang mga Marcos? Tandaan niyo yung merong sugat si VP Sara dito sa sa leeg niya. Hindi ko alam yung nangyari doon, pero napanood ko yung video niya noon na sabi niya, nag-attempt daw na gurgurin siya pero hindi sila nagtagumpay. So maaari siguro yun na yung doon na nagumpisa, yung banta sa buhay ni VP Sara. Kaya nga lang, hindi iniimbestigahan ng NBI, ng DOJ, ang banta sa buhay ni VP Sara. Doon, sa death threat kay VP Sara. Nga naman. At ayun, nananatiling presumption lang pala yung hugot, yung paniniwala ng prosecution team na mayroong kinausap at hinire si VP Sara na isang assassin para magawa yung banta ni VP Sara sa buhay nila BBM, Liza Marcos at Romualdez. Pero nga mangyayari lang yon kapag natigok na si VP Sara. Buhay pa si VP Sara. So, safe. Safe ang Marcos at si Romualdez. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga ngayon, nalalapit na yung 2028 elections at alam naman natin kung saan patungo ang impeachment trial na ito. Kung sa botohan lamang ang pagbabasihan para sa acquittal at sa conviction, malabo po ang conviction. Malabo po na makonvict si VP Sara. Mas lamang pa yata ang boto ng for acquittal kaysa doon sa conviction. Kaya't habang papalapit ang 2028 elections, alam naman natin na gagawa ng paraan ng administrasyon na ito para hadlangan si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa 2028 elections. Dahil kapag nangyari na yon at nagkabotohan na, yari na. Diretso na agad si VP Sara sa proclamation. Kaya't good luck na lamang sa mga senador at kongresista na nagnakaw sa kaban ng bayan ngayong Marcos administration. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.